Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat Province, South Central Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activities sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan po natin mga kamunting tinig ay ang mga nalalapit na State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Excited po ang lahat kung ano po ang mangyayari sa 20th Congress. Matatapatan kaya ang performance ng 19th Congress sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez. So marami pong mga haka-haka na ang pangalawang Pangulo ay hindi po dadalo sa State of the Nation Address. And syempre, alam natin may mga senador din na ayaw din pong dadalo o hindi lang nila masabi-sabi because of their what we call this political standpoint. Alam naman natin kung anong klase mga senador sila. Therefore, we can presume and at the same time sometimes conclude partially that they are not a senator of the Philippine Republic but senator of the Dutertes. Dahil po interest lamang ng mga Duterte ang kanilang mga kinikilingan. So, maririnig naman natin ang ulat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maiintindihan natin kung ano pa ang direksyon na tatahakin ng Marcos administration. Ang daming mga nangyayari sa loob po ng 2 taon na pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kalagitnaan na ng kanyang pamumuno at ito na po ay nagkaroon na tayo ng mga idea kasi nakaangkla po sa Philippine Development Plan ang anumang ginagawa ng Marcos administration. At malinaw na sa panahon ng 19th Congress ay talagang tumayo ang Kongreso para suportahan ang mga naisinulong na mga legislative agenda ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang performance ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay beyond compare. So ito po ay patunay lamang na kapag ang branch of government ay nagkakaisa, hindi po nagkakawatak-watak sapagkat alam naman natin na ang pagkawatak-watak ay gawain yan ng mga rebelde sa lipunan at mga hindi po nabigyan ang kanilang gusto na ibigay ng administration. Siyempre ang administration na ito for the people to, hindi for the politician. So what are the things that siyempre ako naman bilang ordinaryong tao excited ako sa State of the Nation address ng ating mahal na presidente kasi grabe po, tremendous effect talaga and tremendous changes talaga ang nangyari sa Marcos administration. Nagtiwala ang taong bayan sa ating mga economic managers, dinala tayo sa tugatog ng tagumpay despite of the negative comments from those who are anti-government, at the same time anti-Marcos. Ang dami po nating natutunan sa ngayon, no? Ang batas ay talagang para sa lahat, pantay-pantay. Yan ang nangyayari sa administration ng ating mahal na Pangulo. So ngayon, ano pa yung mga aasahan natin na marinig? Hindi naman ako perpekto. Gusto ko lamang pong marinig sa ating mahal na presidente yung kanyang wisdom. I don't have the rights to dictate. I don't have the right to speculate against what are the things that the president needs to do. Kasi nakikita natin kung gaano po kapassionate ang Pangulong Bongbong Marcos, katuwang ng kanyang mga economic managers para i-pursue itong mga legislative agenda that the benefits or what we call this advantage is for the Filipino people, not just for only politicians, no? Marami po ang mga nangyari sa war on drugs ng Marcos administration na bloodless, okay? At saka killerless, no? Walang patayan pero nasawata at may mga na-deport mga nationals na siyang nagdadala ng mga illegal na droga po dito sa ating bansa. And syempre, accomplishment din ng ating Marcos administration, yung talagang matibay na paninindigan na itutal ban itong mga pogo na ito. At the same time, palalawakin pa. Kaya ngayon, yung mga online gambling na sisilip na kung saan ay nakalimutan po nung panahon ng Duterte administration ang negative effects. Bagkos, ang iniisip lamang ay ang kita o income ng gobyerno. Kasi nga, nagiging bread and butter
previous administration itong mga ganitong klase ayon po sa mga report at investigation na nagawa ng iba't ibang mga committee dyan sa House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kamunting tinig, expect dahil alam natin that the last SONA of the Pangulong Bongbong Marcos, the most attended State of the Nation address, no? Ang dami po ngayon, syempre, expect tayo libo-libo, may mga dignitaries, may mga ambassadors, may mga diplomat, na kung saan nakikita nila na okay, no, ang pamamalakad ng ating gobyerno. So sa mga anti-government, like for example, sa mga Duterte forces, nga kung saan ay trying hard para pabagsakin ang ating mahal na presidente at sirain ang pangalan ng ating First Lady, no, sa pamamagitan ng suporta nila kay Sara Duterte na walang ibang ginawa kundi yung manira, maghasik ng kasinungalingan, magpakalat ng mga fake news, magkakanlong ng mga vlogger na mga walang kwenta, sariling interes ang pinapairal. So ayan, at saka ako naman kahit na sometimes may pagkukulang din talaga, no? So, siyempre, gustuhin ng Pangulo pero yung mga tao na nakapaligid sa kanya na pinagkakatiwalaan niya using the principles of benefit of the doubt, ay mga nalilihis po ang mga landas. Pero klarong-klaro po na kaya-kaya po naman silang kontrolin ng gobyerno, kaya iba napapatalsik, iba napapalitan, kasi nga nakikita po ng ating mahal na presidente yung kanilang performance. I-output oriented ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, President Marcos is not just a politician, but he is what we call also considered as a statesman. Kaya makatao, makadiyos, makalikasan, makabayan at makabansa. Ang Marcos style of leadership talagang napaka-unique, no? Napaka-unique dahil nalalapit ang serbisyo ng taong bayan, sa taong bayan. Ang serbisyo ng gobyerno nalalapit sa taong bayan. Kaya maraming galit no? Mapalad tayo dahil mayroon tayong isang talagang kongreso na tumindig, no? Nagkaroon ng pagbuo ng Quadcom o ng Tricom at saka ng Kentacom para malinawan ang taong bayan sa iba't ibang issue na kinakasangkutan ng iba't ibang mga opisyal ng gobyerno. At syempre, ang daming performance, no? Napadala si Rodrigo. Performance po ng Marcos administration ang pag-coordinate natin sa Interpol at bigyang pag-asa ang mga nabiktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration. So, malaking achievement. Walang pinipili ang batas under Marcos administration. So, siyempre, nakulong si Kibuloy, si Rodrigo Duterte, dinala sa ICC. So, si Sara Duterte na palabas, no, ng administration na ito kung ano ba ang kanyang totoong kulay. Kung para ba talaga sa kapakinabangan ng taong bayan ang kanilang mga ginagawa o para lamang po sa kanilang personal na interes dahil po sa kanilang pagkakagahaman sa politika. At syempre, ang dami pong mga accomplishment ng Marcos administration in terms of infrastructure. Talagang may pagmamalaki po natin dahil lumalapit po ang mga investor sa ating bansa kahit na ano pang paninira ng mga Duterte, ng mga Duterte alay, talagang nanatiling matatag ang ekonomi ng Pilipinas na hindi po kayang tanggapin ng Duterte allies. Like for example, those who are bloggers who are blind, no? Mga fanatics sa mga Dutertes. That's the reason why they don't even acknowledge and appreciate the effort of the administration to make this country great again in accordance to the 2023 to 2028 Philippine Development Plan. Because the mission of the President is to make the country great again. Despite of government efforts, despite of destabilization, misinformation, disinformations, malinformations, no, ay nanatiling matatag ang Pilipinas. And of course, abangan natin kung ano po ang talagang gagawin, no? Kung ano pong mangyayari sa State of the Nation address. Sana mananatili pong maayos ang relasyon ng Kongreso, ng Legislative Branch of Government, at the same time the Executive Branch of Government and the Judiciary for the Filipino people. Yun ang ating hinihintay, no? Si President Bongbong Marcos kasi
is a unifying president, unifying symbol of Philippine politics. Kasi wala pong kulay sa kanya eh. Kapag halimbawa, even though you are not an ally of Marcos administration, he will be able to, appoint you just to prove your worth, no? Ang State of the Nation address ng ating mahal na presidente, we need to be excited. At the same time, we need to be attentive sa kung ano po ang mga mangyayari. And sabi ko nga, may mga report or ulat ang ating mahal na presidente na maaaring ikasaya ng lahat, maaaring ikadismaya nang hindi po naniniwala sa kanya, but tayo na mga nagmamahal sa ating mahal na Pangulo, patuloy lang po tayo sa pagsusuporta. Okay? So ano pong mangyayari sa State of the Nation Address dahil handang-handa na po ang House of Representatives sa State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulo. Kasi ang State of the Nation Address or SONA, ginagawa po yan sa Batasang Pambansa. Diyan po haharap, no? Katabi po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang Speaker at the same time ang Senate. So sa punto na ito, abangan natin, Senate President and Speaker, abangan natin what will be the upcoming events, no? What will transpire during that State of the Nation Address. Nakakaabang-abang naman pa talaga. Kasi hindi ka magsasawa eh kapag si Pangulong Bongbong Marcos ang magsalita, hindi nakakasawa. You acquired a lot of wisdoms, a lot of principles, political standpoints that could benefit the entire Filipino community. So, again, ready na ang Batasang Pambansa. Isang isang linggo na lang o parang 6 na araw na lang ay magkakaroon na po ng State of the Nation Address. So, pagdating po sa liderato ng Kamara, merong nagsasabi na talagang mananatili si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. May nagsasabi din po na si Chis Escudero ay mananatiling Senate President. Abangan po natin. Ang problema lang kasi sa 19th Congress, ang Senado. Ang Kongreso, wala pong problema, no? At talagang united sila despite of their political affiliations. They became united just to hold Sara Duterte accountable, no? Ganon, through impeachment. So ayan, mga kamunting tinig, congratulations sa House of Representatives dahil po sa talagang masugid po na pagprepara, no? Ay, narinig ko nga ang spokesperson ng House of Representatives na talagang handang-handa na at expect na marami po ang dadalo, and sometimes nag-expect din ng matiwasay na State of the Nation Address, pero hindi maiiwasan na sige mag-rally-rally sila. Pwede, you are allowed to express your freedom of expressions, but do not go beyond the limits of the law. Okay, so ito po ang inyong lingkod ng Muting Tinig ng Ordinaryong Filipino nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan again, mag-share, like, and subscribe, and please don't forget to click the notification bell for the second time around for you to be updated every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Have a nice day and God bless everyone.